Okay, a 300 by 450 millimeter rectangular beam is reinforced at the top by 520 diameter bars and 428 diameter bars enclosed by 10 millimeter stirrups. The beam is simply supported with overhang and carries a uniform total ultimate load as shown in the figure. The longitudinal steel has a yield strength of 420 megapascal. Stirrups has Fy of 275 and concrete has Fc prime of 28. No? The concrete cover is 40 at the top and at the bottom. So i-drawing natin yung cross-section niya. Okay? So dun daw sa itaas, merong 5. Ayan. Tapos sa ilalim, merong 4. So ganyan siya, no? Tapos may stirrups. Ganyan, may stirrups, ano? So lagyan natin ng details. Ito ay 5 20 diameter. Ito naman ay 4 na 28 diameter. Okay, tapos ito ay 10 diameter na stirrups. Okay, so ang tanong sa atin, what is the ultimate negative bending moment capacity? Okay, guys, pag sinabing negative bending, okay, so ang itsura nun, di ba ganito? Okay, ganyan, negative. So sad face yung beam mo. So ibig sabihin lang yan, yung nasa ilalim mo is compression, yung nasa ibabaw mo ay tension. So ibig sabihin, kung negative bending, ang tension steel natin, ito. Okay, ito yung tension steel, no? Tapos ito, kung gagana man ito, kung doubly reinforced man ito ay compression steel. Okay, pero kung sakali na hindi ito doubly reinforced sa negative bending, ibig sabihin, ano lang siya, singly reinforced lang siya, tapos ito yung tension steel. Ngayon, ang tanong, paano po mabe-verify if yan ay compression doubly reinforced or singly reinforced? And take note, this problem is an analysis. No, analysis or investigation siya. Hindi siya design. Kasi meron ng mga bakal eh. So ngayon, para ma-check natin, ang isa sa mga pan-check is pwede mong i-check yung A max, no? Compare mo dun sa A nito. O di kaya, mas mabilis kung kumpitin mo yung raw max, tapos i-compare mo sa raw nito, assuming na singly reinforced siya, no? So, di ba, again, ang raw max is 3/7, 0.85 FC prime beta 1 over Fy. Ayan. Okay, so kumpitin ko lang, ano? Tapos dito, ang FC prime natin is 28, kaya ibig sabihin, yung beta 1 natin dyan, 0.85 lang. Okay, so we have 3 times 0.85 times FC prime times beta 1 over 7 Fy. Ayan. So that gives me 0.0 209, no? 0.0209. Hold on a second, parang may mali ako. Yung yung FY pala natin guys, 420, hindi 415. Nasanay lang ako. 415. So this is supposed to be 0.02064. Ayan. Okay? Tapos kumpitin natin yung raw nung steel, no? So, syempre pag negative bending, nasa top yung yung tension, no? Tension bars at the top.
Okay? So, kunin muna natin yung AS nung sa top. So, that's 5 pi over 4 times 20 squared. Pero pwede nyo rin diretsuhin yung ano dito, Ro. Okay, so that gives you 500 pi or 1570.8. Ayan. Okay, tapos kunin natin yung Ro. Assuming na ano lang siya singly reinforced o di AS ng top over BD. Okay, so by the way, effective depth natin dito would be ito, no? Again, paalala ko lang, yung effective depth ay laging sinusukat mula sa extreme concrete compression fiber. At kapag negative bending, ang compression ay nasa ilalim. Kaya dito tayo nag-umpisang magsukat. Papunta dito sa tension steel. Okay? So yan ay tawagin ko na D-top. Kasi iba rin yung effective niya sa ilalim. No? So D-top would be equal to, ano ba yung overall depth? 450. Okay? Minus concrete cover, minus yung stirrups na 10, minus yung 20 mm na kalahati. So that gives us 390. Okay, so therefore, kumpitin natin yung steel ratio sa top. Eh di, ano siya? Ito. Ayan. So, AS over BD. So, yung B natin, 300 times 390. So, lumalabas, this is 0. So 0.0134, no? 0.0134. So ano masasabi natin? Dahil yung steel ratio dito sa top bars, no, assuming na singly reinforced siya, ay mas mababa sa Romax, no? Sa mas mababa ito sa Romax. Okay, dahil mas mababa, so therefore, lagi ko sa baba, therefore, analyze as singly reinforced rectangular beam. Or in other words, we neglect the compression bars at the bottom. Okay? So, para lang siyang singly reinforced. So, again, dahil hindi naman siya lumagpas ng Romax, no? Yung steel ratio dito. O di kaya, another way to check this, guys, is instead na Romax ang kumpitin mo is yung maximum steel area. Bali, ito, multiply mo ng BD. 0.02064 times BD. Ito yung area mo. 2,400. Yan yung maximum steel area para ma-maintain na singly reinforced pa siya. 2,400. Yung actual area mo, 1,500 lang. So, ibig sabihin, hindi nga siya naging doubly kasi hindi naman lumagpas yung area mo dun sa maximum. Di ba? Kapag ka lumagpas, yun na yung doubly reinforced na action nun, no? So anyway, dahil singly reinforced lang siya, dito calculate the moment capacity, we will just consider ano siya, singly reinforced, no? Bali, to calculate first, no? To calculate our kasi sa formula natin ng MN, kailangan natin yung A, no? So kunin mo natin yung A, no? To calculate A, we will use C equals T. Kaya again, ang assumption natin, guys, ganito lang siya. Simple as this. Ito yung tension bar, tapos N. Ito yung neutral axis. Ito yung depth ng compression block. Okay, ito yung tension. Ito yung compression. Okay, so ano yung compression? 0.85
FC prime A, B. So ito yung A. Okay? And that is equal to AS top kasi we are considering the top. Tapos ito yung hindi tayo sure kung FY ba, no? So, dito lagay ko lang muna, assume top steel yields. Okay, kasi kung hindi, mahaba ito eh. Gagamitin natin FS, yung 600, no? 600D minus C over C. So, mas magandang baseline natin is, assume natin na mag-yield yung bakal para maiksi lang muna siya. And then we can solve for A. So, ito yung area sa top. Ito, 500. So, store ko nga muna ito. So, yan, times assume na nag-yield divided by 0.85 FC prime 300. Okay, so that gives me 92.4 mm. Okay? Pwede mo rin yan i-check sa AMAX, no? Kaya lang wag na kasi hindi sigurado naman hindi yan lalagpas sa AMAX. Total na-prove na kasi natin dito na hindi siya lalagpas sa ROMAX, no? Pero kung gusto mo, i-compare mo siya sa 3/7 ng effective depth. Okay? But anyway, after this, we will need to check if we have the correct assumption. No, we will check if we will verify if mag-yield ba talaga yung bakal and how. So again, dun sa strain diagram, no, na kung saan ito yung formula. 600 D minus C over C. Okay, again, galing yan sa strain diagram. Okay? Now, para makuha natin yung C, that is A over beta 1. As mentioned earlier, yung beta 1 natin dito is only, store ko na to ha. Store natin sa F. Beta 1 is 0.85. That is 108.71. Okay? Ay, sorry. Ito pala. Sa C pala yan. Okay, so we can now finally check if yung FS ba natin mag-yield. So we have 600 times, effective depth nito ay 390 minus C, yung sagot natin, over answer. So lalabas ay 1552.6 megapascals. So this tells us two things, no? One, steel yields. 'Di ba? Kasi lagpas siya ng ano eh, no? Lagpas siya ng FY. Okay? That's one thing that we verify. So ibig sabihin, dito pa lang sa ano na to, tama ito, ano, tama ito. Okay? That's another point, no? Another thing that we can check here is kung anong klaseng failure siya or anong klaseng control. Tension control ba or compression control? Kasi 'di ba kailangan din natin ma-identify yung feed. Okay? So dito mapapansin mo 1,500 kapag kinuha mo yung strain niyan, that is Fs over E. So divide mo lang ng 200,000 or ng tama 200,000. Okay? Ay sorry, 200 tama ba? Megapascal. Tama, 200,000. So that gives us 0.0078. 0.0078. At lagpas ito dun sa upper limit natin na 0.005. So that tells us that ano siya, tension controlled. So therefore, yung fee na gagamitin is 0.9 na kagad. Okay, so we can now proceed in calculating the moment capacity. So phi mn ng top, okay, or ng ano, ng negative bending, okay, would be equal to phi, tapos yung tension steel, which is AS Fy na, no? Times D minus A over 2. Ayan. And that gives us 0.9 times, ano nga yung area natin? 500 pi, no? Para exact. Fy for 20. Tapos yung D natin, 390 minus A, 92.44 over 2. Ayan. So that gives us 204.12.
204.12 kilonewton meter. So yan yung negative moment capacity natin. So from the choices, ay mali pala, 204 pala. Tama, 204. So letter C, no? 204. Okay? Next, number 2, ang tanong naman ay what is the ultimate positive bending? So kapag positive bending, baliktad, no? Baliktad naman. Bali, dito naman yung compression. Tapos dito naman yung, ito naman yung tension natin. So bali, ganun ulit yung style ng pag-compute natin. I-verify muna natin if ito bang steel na to ay lalagpas sa maximum steel ratio or hindi. Pagka lumagpas, ibig sabihin, ano siya, doubly reinforced. Okay? So, positive bending. Okay, so ang itsura nun ay ganito. Okay, ito yung compression, ito yung tension. Okay? Tapos kopyahin ko lang siguro to para meron tayong reference. Okay. So this time, ite-testing natin. Ite-testing natin. So hindi na ito effective depth natin. Okay, so ito na. Yan. D sa bottom. Okay, yung kanina, the effective depth sa top, no? Ito sa bottom. Okay, so kunin muna natin. Effective depth sa bottom ay equal sa 450 yung overall depth minus concrete cover minus T-wraps minus yung diameter ng bar na kalahati. So 28/2. And that gives us 386. Okay? And once again, we want to know if ito bang Romax or ito bang steel ratio sa bottom ay lalagpas sa Romax. Okay? So, um, to calculate the rho of the bottom, we will need the area of the bottom over BD. So, diretsuhin ko na. Yung area ng bottom, apat lang naman na, ano yan eh, apat na pi/4, 28 squared. Tapos yung B natin, 300. Yung D natin this time, 386. Okay, so ang lalabas dito ay 0.02127. Okay, so ano nga ulit yung Romax natin? Ang Romax natin was 0.0206. So lagpas na to. Okay, so therefore, analyze as doubly reinforced rectangular beam, or in other words, consider the compression steel at the top. Okay, so ano siya? Doubly reinforced, no? And dahil doubly reinforced siya, we can subdivide, or pwedeng wag na i-subdivide. Actually, pwede natin gawin ganito eh. Unang-una kasi dyan, kailangan nating malaman yung depth of compression block. Kasi analysis ito eh. So, let's say ito yung depth of compression block. Yan. Okay? So, to calculate that, pwede nating hatiin, bali yung mga bakal dito na under compression, tawagin natin na CS, tapos yung mismong concrete under compression, tawagin natin CC. Kasi ito naman under tension. So, pwede tayong mag-start sa C equals T. No? Summation ng forces equals 0. So, yung C ng steel plus yung compression ng concrete ay equal do sa tension. Okay? Tapos, since may mga area naman tayo, di ba, ito, gagawin natin na
AS ng compression, bali yung compression natin guys ay yung top, lagyan ko na lang top, times Fs ng compression. So ito kasi, kapag doubly reinforced, ang sure ka lang dyan na mag-yield, itong tension. Ulitin ko ha, kapag doubly reinforced, ang sure ka lang na mag-yield, yung tension lang. Pero yung compression, hindi tayo sure. Okay, so lagay ko lang muna siya na ganyan. Tapos, yung sa compression naman ng concrete, edi 0.85 FC prime AB is equal to, ito naman is yung area ng steel sa bottom. Okay, times, ito sure na Fy. So ngayon, para meron tayong ma-solve dito, pwede tayong mag-assume ulit. Ano? Assume compression steel yields. Yun lagi, para maikli lang muna yung formula. So, ano ba yung area ng steel sa top? Ito, 1570.8. 1570.8. Yung ano natin, gagawin na natin tong yield, no? Fy na. Okay, so 420 na siya. Plus 0.85, FC prime was 28. Tapos solve natin yung A, tapos yung B natin ay 300. Yung area ng steel sa bottom, hindi ko pala kinompute, pero compute ko na lang dito ha. Ito yun, ito na sa taas. So that's 2463.01. Tapos Fy na 420. And then let's solve for A. Okay, so solving for A. So medyo mahaba-haba ito. Store ko to sa B. Tapos yung isa, store natin sa A. Para lang maiksi. So A, 420 plus 0.85 FC prime A, B equals AS2FY. Okay, so solving for A, you get 52.48. Ayan. Tapos, i-check natin, no? I-check natin if, ano siya, mag-yield. So, kunin natin yung C. No? Ang C ay A over beta 1. In this problem, ang beta 1 ay 0.85 lang. So, that gives us 61. Lagi ko na ito sa C, ha? 61.74. Okay? Tapos, di ba, as mentioned before, doon sa strain diagram, ito yung magiging formula para sa actual stress sa steel, sa compression steel. C minus D prime over C. Okay? Tapos, compute natin yung D prime. Yung D prime, guys, di ba yun yung effective cover sa compression steel? Bali, kung titingnan natin yung figure, ito yung top compression, extreme compression fiber. So, meron ka diyang 40 na, 40 na clear cover, tapos meron kang stirrups na 10, tapos magdadagdag ka pa ng kalahati ng bar. So, yun yung D prime natin. So, yung D prime natin ay 40 plus yung stirrups plus yung kalahati ng top bar. Ang top bar natin 20 mm lang. So, that is 20 over 2. So, that gives us 60 mm. Okay, so let's verify. Ano yung actual stress sa compression steel? Para malaman natin kung tatanggapin ba natin to as our depth of compression block. So, we have 600 times C minus D prime, 60, over C. So that gives us 16.91 megapascal, 16.95 megapascals only. So, and that is way smaller than your Fy. So therefore, wrong assumption. Okay, so ibig sabihin, hindi mo to pwedeng tanggapin. Hindi mo pwedeng tanggapin yan. We will repeat, what we will do is we will repeat itong C equals T, ito. Pero ito, hindi mo gagawing Fy. Gagawin mo siyang Fs. Ito, gagawin mo siyang ganito. Okay? So,
Ganun pa rin, no? Repeat tayo. C ng steel plus C ng concrete ay equal sa T. Ang C ng steel ay 1570.8 times Fs. Tapos yung Fs natin, ito mismo. So, bali, 600 times yung C minus D prime, lagyan ko na, over C. Plus 0.85 FC prime. Kumbaga ito, wala namang pinagkaiba. A, B. So, lahat dito walang pinagkaiba. Yung unang term lang. Ayan. Okay? Tapos, to make this a single variable, take note na itong C na to is, ang relationship niya sa A ay A over beta 1, which is A over 0.85, no? Pati ito. Okay? And then from there, ano lang siya, single variable. And then we will solve for A. Okay? So, we have ito, times 600 times A over 0.85 minus 60 over A over 0.85 plus 0.85 FC prime A B equals AS2 times 420. Okay, and that gives us A equals 88.74. Okay? Ito hindi mo na kailangan i-verify, ano? Pero you can also always calculate din yung FSC, yung actual. Okay? So yung para sa compression steel, no? So that gives us, so ito gagamitin mo syempre, no? So syempre this calculates C, no? So yung C natin is yan over beta 1. Sorry. Tama, yan over beta 1. So 104.4. Okay, and once you calculate C, you can calculate this, which is 600 times C minus 60 over C. Okay, that gives us 255.18 megapascal. So ito yung actual stress sa compression steel. So kailangan kasi natin yan para ma-compute yung moment capacity. So balik na tayo ngayon dito. Dahil meron na tayo ng depth of compression block, pwede na natin ma-compute yung moment capacity by taking moment dito. Parang iikot itong dalawa. Okay, so therefore, ang MU natin or ang VMN rather natin ay equal lang sa moment nung compression steel times, ang moment arm nun guys ay D minus D prime. Bali ito. Di ba mag-moment ka dito? Yung distance na to, papunta dito sa CS, is D minus D prime kasi itong ibabaw eh. No? So effective depth minus D prime. Tapos para naman dito sa compression, sa concrete, di yan naman yung D minus A over 2. Plus compression ng concrete times D minus A over 2. So, kumbaga, yung moment lang ng dalawa. Na? Okay? Okay? Now, also, because, as mentioned earlier, no, na nung nag-compute tayo ng FS nung bakal, actually, dapat i-recompute natin yung FS na tong bakal na to eh. Ito. Yung F dito sa bottom. Pero dahil ano na yan eh, dahil nag-yield naman, no? Pero you can, kumbaga, it's safe to assume na ano na siya, lagpas yan ng 1,000, no? So that's why it will become, kagaya nito, it will become tension control. Okay, kaya 0.9 na yan. So 0.9 na to. So we have 0.9. CS is AS ng bakal or ASC. FS, no? Hindi siya FY. Tapos yung D natin is 3, hindi natin. 386.
plus ito naman 0.85 FC prime A, yung A na na-compute, plus B, tapos B minus A over 2. Ayan. Okay, so therefore, VMN would be equal to okay, so that gives us 312.42. That will be our moment capacity for positive bending. So in short, dun sa negative bending, singly reinforced lang yung action niya. While pagdating sa positive bending, naging ano siya, naging doubly reinforced. Okay? Now for number 3, calculate the ultimate uniform load the beam can carry. So ano na yung maximum W dito? Ay, na pwede niyang kargahin. So ngayon meron na tayo ng mga moment capacity. So kailangan lang natin magamit sila. So unang-una, guys, ito, pang negative bending. Ito ha. Ito naman yung capacity na pang positive bending. Okay? So ngayon, kapag meron kang beam, 'di ba kapag meron kang beam with an overhang, 'di ba ang moment diagram niyan is something like this. May positive dito, tapos may negative dito, tapos ganito, no? Ganyan yung itsura ng bending moment diagram niyan. Okay, so somewhere dito, yung ina-expect mo na positive maximum. Dito na may ina-expect mo na negative maximum. Okay, so, well, unahin ko na itong negative maximum, no? Kung madali lang naman computein yan, mag-method of section lang tayo dito. Dito tayo mag-method of section. Yan. Isolate natin yung kanan para makuha natin yung moment doon. So, pag nag-method of section tayo doon for negative bending, so ito yung section na yon. So, ito yung WU. And then, yung sukat ng overhang ay 2 meters. Okay, so dito na ina-expect yung maximum negative bending. Okay, and to calculate the maximum negative bending, o di ano lang, kumpitin mo lang yung, mag-moment ka lang dito mismo. So that would be WU times 2 times 1, kasi kalahati ng 2, no? So therefore, we can directly calculate for WU. Okay, so yung WU, bali itong negative bending ay 2WU. Parang ganon, no? So ngayon, i-compare natin yan. Dapat yung negative maximum bending na yan, ultimate, ay dapat hindi lumagpas doon sa VMN natin na pang negative bending. Ito yon, negative bend, yung 204.12, no? 204.12. Okay, and from here, ito, gagawin lang natin itong 2WU. Ito nga yun eh. So therefore, we can solve for WU. So yung W, hindi pwede lumagpas ng, so 204.12 divided by 2. So ang W natin, hindi pwede lumagpas ng 102.07 or 06 kilonewton per meter. Okay? That is for negative bending. No? That is for negative bending. Pero we also need to check yung positive bending naman. Kasi baka yun yung mag-govern eh. So ang gagawin naman natin nga, hanapin naman natin itong maximum positive bending na ina-expect natin dito
Again, pwede kayong mag-shear and moment diagram, pero ang preference ko dito ay ano na lang ako, magme-method of section. So, kakat ko to, isolate natin yan. Tapos take note, mahahanap natin itong location nito dun sa point of zero shear. Di ba naalala nyo? Kapag ka negative, kapag ka maximum yung moment, yun ay matatagpuan mo sa point of zero shear. So, hahanapin muna natin yon. Pero bago pa yon, kailangan din muna nating mahanap yung reaction dito. Tawagin ko lang na RA, ito naman is RB. Hindi ko siya sinolve ahead, pero madali lang naman 'yan. So, ito ay 5 meters tapos 2 meters, so we can analyze first the entire structure. Yan sa baba. So, ito yung RA, ito yung RB, ito ay 5, ito ay 2, tapos ito ay WU. So, in terms of W na ang kailangan natin dito. Okay, so WU. So, moment ka dito sa A. So pag nag-moment ka sa A equal to 0, we have WU times 7, tas ang moment arm mo kalahati ng 7, tas ang kukontra doon is yung RB na ang moment arm ay 5. So yung reaction natin sa B will give us bali 7 times 7 over 2 over 5. So that gives us 4.9 WU. Okay, tapos summation of forces na lang para makuha naman yung RA. So RA is basically equal dun sa downward na W, so WU times 7 minus yung RB na 4.9 WU. And RA gives us, so 7 minus 4.9, that gives us 2.1 WU. Okay, so ayan na. Pagkatapos to, nahanapin na natin yung point of zero shear. So kakat na tayo dito. Okay, tapos tawagin natin ito na X. Okay, yun kunwari yung location ng maximum moment, which is also the location of point of zero shear. So, isolating that part, ayan, so ito yung RA natin, 2.1 WU. Meron tayo ditong WU. Okay, tapos meron dito, so ito ay X. So, meron dito may exposed na shear tsaka moment. Pero like I said, kapag yun ay point of zero shear, yun ang maximum moment. Okay? Na positive, no? Anyway, para makuha yung point of zero shear, magsusummation of forces lang ulit tayo para mag-solve yung X. So we have 2.1 WU minus WU times X is equal to 0. So therefore, X would give us 2.1 meters. Okay, so nasa 2.1 meter pala yung point of zero shear. And from there, so hiwalay natin to Yan, hiwalay itong analysis na to. So from there, we can just take summation of moment. So summation of moment equal to 0, we have, so dito ako mag-moment dito, dyan. So we have 2.1 W, assume ko muna counterclockwise positive. So 2.1 W times X, which is 2.1, lagyan ko na pala. Okay? And then ang rotation nun is clockwise. Tapos we have WU times 2.1 times 2.1 over 2. Ang rotation naman nun ay counterclockwise. Tapos yung M-max, na in-assume ko na counterclockwise, equal to 0. So therefore, my positive maximum moment would give me, so kumpitin lang natin to mga to. So we have 2.1 squared, itong unang term, minus 2.1 squared over 2. So that gives us 2.205 W. Ayan. Okay? Tapos, kagaya kanina, yung maximum positive moment, which is equal sa 2.205 W, ay hindi pwedeng lumagpas sa nominal capacity natin or sa ultimate capacity natin for positive bending, which is equal to ito, 312.42.
And from there, we can calculate W not exceeding. So, bali 312.40 divide lang natin ng 2.20. So, that gives us 141.68. Okay? And ngayon, mamimili tayo. Alin dito yung mag-govern? Ito bang 102 na galing sa negative bending or itong 141 na galing sa positive bending? So, syempre, pipiliin natin yung mas mababa or yung mas mahina yung beam natin. So, pag ito kasi ang sinabi mo na pwede mong ipatong sa beam, safe tayo doon sa positive capacity. Kaya lang, doon sa negative capacity, wala na, hindi siya safe. No? Hindi siya safe kasi hanggang 102 lang yung kaya ng kargahin. Eh. So, ibig sabihin, this is the one that will govern. Okay, and that's why for this item, our answer would be, okay, 102. Okay, and that's how we solve this problem.